Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Yan, typical na, yung typical epic fail na tutulong sa'yo. Tapos ako naman, nadulas ako. Hindi, ako nadulas. Sabi sa akin ng anak ko, Dad, are you okay? Paglabas ng airport, wala pang 1 minute. Huwag ka na nga tumutulong, Mark. Pag tumutulong, nadidisgrasya. Pati ako eh. Oo, totoo. Ay, sorry. Totoo yun, Pam. Kagaya niyan. Eh, gigigilong sa'yo. Hanap ka ng kakampi mo sa labas. Arilan sablay. Arilan Kinikwento sablay. ko nga kagabi sa mga kasama natin. No? Yung sobrang pagod ba sa ganitong, yung campaign season, Yes, di ba? Naikwento ko yung pagod talaga na naranasan ko sa pagsuporto dyan sa Budol administration na yan, no? Na halos 2 beses akong ma-hospital. Na hindi ko piniling magpa-hospital. Nawawalan ka ng malay, no? Oo, tapos bubuhatin ka na lang ganun ni Marlon. Ganun ka-dedicated ang Pamela sa Alam mo, trabaho. doon ko na-realize, Marlon, yung group natin, solid na pala Solid. noon. Hindi, Yung, nadadaan lang kala natin, biro-biroan lang. Tapos tara, kain tayo. tapos pag nangangalkal ako ng mga photos, ang dami na nating photo na tayong dalawa na talagang harot yung mukha, yung birthday sila mo, utol. birthday Saan mo birthday noon. Nag-birthday ka dun eh. Tapos mga Tumakas sengot-sengot ka? kayo, tapos tumakas na May ako. nag-rap doon. Yung utol ko, uy, utol, kamusta ka na? Uy, get well soon. Ikaw, Get well soon, loko-loko get ka. well Ang soon, dami get mong well soon. health scare, ha? May nag-rap doon. Ikaw natulog sa ilalim ng, pag nakakainom, Anong sa ilalim ng lasing table. ko na-experience ko? Yung utol ko, natulog sa ibabaw ng table. Oo, no. Grabe yun. Grabe. Nakakamiss din yung tropa, no? Anyway, Yan, nakakamiss yung tropa. Anyway, guys, no? kung tayo namimiss natin yung tropa natin, higit lalo si Colonel Grijaldo, na sobrang miss na niya, syempre yung kanyang pamilya, lalo't alam naman natin lahat, yung nakaraang Pasko at bagong taon, hindi niya nakasama to sa kanilang bahay. Alam mo ba, 5 weeks na pala siyang Limang nakakulong. linggo na, no? That's a month and almost a month and a half. 1 month and 1 week. Tama? Of course. 1 month and 1 week. 5 weeks. 1 month to 4 weeks lang. 4 weeks, 1 5 month and 1 oo, week. Oo, 5. Ano ba mathematics mo, Pamela? Yung alam ko, bakit? Mag-adjust kayo. Oo nga, no? Nakakalungkot at wala talagang puso tong podcast na to. No? Alam mo, Marno, nag-resume ang hearing patungkol dyan, no? Na kung saan, it seems as if na yung hearing na yan, sumisentro at umiikot na lang kung ano ang sentimiento na nasaktan, na offend, napahiya ang Quad Committee. Dahil dininig muli kahapon yung ng tatay mong barbero na Si yung Ace. oo, yung issue na alam mo ba, naghamon ng isang Ace Barbers na sinabing, matapang ka lang dahil nandun ka sa kabila, nandun yung mga kakampi mo. Sa Senado ka lang matapang, magtawag ka ng mga kakampi mo ngayon. Kaya nauso ang hashtag online ngayon na hashtag kakampi ako ni Grijaldo. Ikaw ba? Sige, sa napapanood mong mga ganyan naririnig mo, isa ka bang kakampi ni Grijaldo? Naman, Pam, alam mo yung hashtag na yun, kakampi ako ni Grijaldo. Viral na yun. Kasi patunay to na hindi lamang ikaw, hindi lamang ako, hindi lamang sila ang kakampi ni Colonel Grijaldo. Kundi ang kakampi ngayon ni Colonel Grijaldo ay ang taong bayan mismo. Yes. Dahil siya ang katotohanan. Alam mo, nalulungkot ako para dito sa Ace Barbers na nagpahiwatig na that he will step back from politics in order to just
Nagulat ako. In order Ano to... sabi? Kaya today, manahimik ka. na ano, na nagsabi siyang mag-concentrate muna sa sarili at would choose to do farming muna. Dahil Eh, alam niya na may tulog siya. May tulong siya. Ako, assumption ko lang yun. It is probably that he is not liked anymore. At saka yung ano, Marlon, yung kontrobersiya ba na kinasangkutan di umano ng kanyang kapatid sa isang bawal na G na bust, di ba? So, kaya lang, kapag ka ganyan na ikaw somehow mag-step back from the limelight of politics, dapat yung iiwan mong ano dyan, legacy ba, yung remembrance ba, para may recall ka pa rin sa tao, yung maaalala ka sa pagiging mabuti mo, hindi yung maaalala ka sa pagiging maangas, di ba? Yung mga ganon. Saka yung hamon niyang yun, no? Matapang ka lang sa Senado. Ikaw kaya, subukan mo pumunta sa kampo ng mga Duterte. Tingnan mo kung hindi ka kuyugin ace. Dahil di Yung ba, tapang mo, dinadaan mo sa bibig. dati ka namang ano, dati naman siyang, anong tawag doon? Dati naman siya malapit sa Oo. mga Duterte, di ba? Ang dami nga nagtataka. Ako rin nagtataka. Kasi si Ace Barbers, in fairness, loves ng mga media people yan. Kasi marunong makisama, alam mo yun. Pero to grabe yung taya. Naglagay na yan? Bakit Grabe yung taya niya, grabe yung pusta niya. Sa bagong boss niya ngayon, na parang hindi naman siya nakinabang at parang hindi naman siya binigyan ng tiwala ng dating administrasyon. Nakakalungkot. Marami yan, Pam. Marami sila dyan. Oo, hindi lang naman siya. Hindi lang At saka siya. Marlon, isa sa eksena sa hearing na yon, wherein, syempre, this time around, Colonel Grijaldo knows better how to answer questions. And most of the time na ang sinasagot niya is that ayaw niyang ilagay ang kanyang sarili sa isang self-incriminating position na hindi na lang niya pipiliing sumagot. Tapos, napikon ng isang, sino yung tinanong ko sa'yo kanina? Adjong. Adjong, na pinagtatanggol ang isang JJ Suarez na siyang nagtatanong at hindi pinipiling sagutin ng Grijaldo na parang, yung bang mga tanong ng kasamahan ko dito ay self-incriminating for you? Ano ang gusto mong palabasin dito? Na ang committing ito ay parang will put people at risk na ma-incriminate sila, blah, blah, blah. Hindi ba? No. Hindi ba? Exactly my point. I was going there na 5 weeks just because of contempt. Diba? Contempt. Kagabi nga pinag-uusapan natin sa sasakyan, Marlon. No, na parang buti pa nga ang Buti mga... pa ang husgado. Buti pa ang Husgado. hukuman. At Oo. buti pa ang batas talaga. Ang batas, may mga specific na ilang araw, ilang taon kang Oo. makukulong. Dito, hindi ka pa nahatulan, wala ka pang conviction, convicted ka na sa paningin nila, sa pananaw nila, at sa ipinatutupad nilang polisiya. Meron nga silang kasamahan dyan sa Kongreso na convicted, Mm. pero hindi nakakulong. Siya pang nagpapakontempt. Naka-MR. Itong mamang to, ang gusto lang naman niya, ayaw niya ng self-incriminating questions na ganyan. Tapos, kung ngak-ngakan nyo ng ganyan, as if you became the Supreme Court, you became the police, you became whoever you want to become, and you become the monsters that you've hated. At saka ano pa Mga ba ang sarili indop naman doon sa testimonya ni Colonel Grijaldo? Bakit wala kahit isang congressman ang nagsasalita para naman isalang sa ethics committee? Itong si Abante at saka si Fernandez. Naku, papakainin ko ng ethics committee ang mga yan. Nabulol ako doon, parang iba yung letter nila sabi ko. Kaya nga, medyo natulala ako. Ito tama pa pandinig ko. Papakainin ko ng ano yan, ng ethics committee yung mga lintik na yan. Speaking of kain, may isang bastos na politiko sa Bicol, ha? Napanood mo yun? Grabe yun! Ano yun? Hay Ano ba na? yun? Parang, Mukhang hay, no? nandidilat ang mata. At saka mali, those jokes are private room jokes. Diba? Well, we all have those green Naman, jokes. naman. But then you don't joke around throwing those jokes in front of a crowd or a public like that. Tapos official ka. Yung anak mo official. Diba? Parang chicharon ka ba? Lintik ka? Kung chicharon ka, masagwa ka, puro ka hangin. Parang Nakakainis. gusto Iba rin naman, Marlon, kapag galing kay PRRD kasi charismatic yung mama. At saka talagang yung sense of humor nandun eh. No? And may pinagbabagayan eh. Sa'yo hindi mukha kang addict.
Yun lang yun. Siguro yun ang gusto niya, no? May pinagbabagayan, may Maging yung PRRD-like yung maging kenkoy ka, maging funny ka, and kahit green jokes yan. And yung ganun, kababuyan na yun. Hindi, Marlon, alam mo, just, yung difference lang also is, si PRRD, hindi intentional to be green. Di ba? Hindi intentional yung pagiging malaswa. At saka yung manner of delivery is not at all malaswa. Ito kasi, in his trying so hard na maging PRRD like our campaign operations head, Yusek Pen Libres. Medina. Di ba? Si PRRD, Hello, Badang. pag nag-joke, talagang normal. Joke eh, no? Hindi ka mukhang bangag. Si PRRD, pag nag-joke, talagang, alam mo yun, mula pa yung... Natural. Natural. Oo, Tama ka sa term. Napaka-natural. Putol-putol daw ang boses natin. Putol-putol. Mahina daw po kasi ang wifi dito. Dali, excuse. Mahina po ang wifi. Kami po ay somewhere down the road. Good morning, Razel's dad. Uy, Razel's dad. Razel's dad. So you are the dad of Razel. Tama po ba? Naku, nagpatugtog pa si Kuya. Vixdel, kakampi ako. Guys, please use hashtag kakampi ako ni Grijaldo dahil naghahaman po ang ating honorable at butihing congressman na si Ace Brunos Barbers na hanapin daw or magtawag daw si Colonel Grijaldo ng kakampi niya habang dinidinig ito na habang dinidinig ang kanyang hearing sa Congress kahapon, no? And up until now, I was just telling them, Marlon, no, na gamitin, ini-encourage natin sila na gamitin sa kanilang mga social media yung hashtag na kakampi ako ni Grijaldo. Dahil publicly, tahasan din sinabi ng isang Ace Barbers na hinamon ng isang Colonel Grijaldo na magtawag ka ng mga kakampi mo. Ang kakampi mo ngayon, Sir Grijaldo, Colonel Grijaldo, ay ang mamamayang Pilipino, no? Mamaya tayo na ipatawag ni Ace. Okay lang. Alam mo, Marlon, Okay lang. that's I don't see that not As a threat? happening. No, I don't see that not happening. I know it's gonna happen. It's just a matter of who will they When? invite and when. When? So the thing here is what they need to really check on is mas makakabuti ba sa kanilang kandidatura or re-election ang pagpapatawag nila ng mga vloggers na yan. Dahil ako, sinabi ko na ha, kapag ako pinatawag ninyo, kung kalahati ng subscribers namin ay para sa akin, yung kalahating yun, sana po makonvert ninyo sa hindi sa bilang na kulang na kailangan nila para sa kanilang pagkapanalo. Yun lang Tama po ka, yung Pam. hinihingi Ako ko. naman, Pam. I-convert natin sa no vote. Ako naman, Pam, dahil ang balita ko, talagang ikot ang puwet ng nasa palasyo. Ikot talaga. Lahat ng mga operator nila nag-iisip kung paano i-divert yung attention na to. Nag-iisip kung paano sila mag-pushback, kung paano sila bumelta, at paano sila gumawa ng demolition job para madali lang. Busy po si Marlon dahil siya po ang ating lead dito sa ating campaign kung nasaan tayo, no? Yun na nga, iikot ang kanilang mga puwet para maiwasan or kung paano mawala ang focus ng tao at ang attention nila sa scandal na nangyari sa ating General's Appropriations Act ng 2025. Iuna na nga nilang pinipilit na ang issue naman ay yung bicameral report. Ang una na nilang pinipihit na hindi blanco ang GAA. Ang GAA ho, kagaya po ng sinasabi natin dati, ay resulta na lamang ng isang maling bicameral. So, ayan po, wait lang, hintayin. Ay! Tawag ka doon? Ito po ay resulta na lamang ng isang maling resulta ng bicameral report. Ito po sa statistics. Sino po mga statisticians dito? Ako po, I didn't like statistics because one step up na mali na
hindi mo na po mababalanse yung ilalim, you can never go right anyway. Even if you push through, with your computations, no, hindi po balanse yung magiging ano nyo, yung magiging bottom line answer or figures, no. Dahil sa statistics po, when I was I think in high school, I'll be very honest, no, hindi naman po talaga ako nag-e-enjoy sa numbers, no. And lagi po ang score ko sa stats kapag tayong ganyan yung balancing ba. Ay, no, I was not talking about statistics, accounting. Pag nagkamali ka ng pasok, I was just telling them, Marlon, no, ang GAA, hindi yun ang issue. Ang GAA ay resulta na lamang ng maling proseso ng bicameral. Kinukumpara ko to ngayon sa accounting, na kapag mali mong pinasok ang mga numero sa debit or credit column, maling-mali na yung mangyayari sa ilalim mo, hindi ka na magbabalanse. I was just telling them na lagi bang effort ko nung high school, dahil ayoko talaga na numbers, parang laging 5 points for efforts, pero yung buong process, sabi natin 15 points ang efforts doon, lagi lang akong 5 points for efforts. Yan din yung sinasabi natin na hindi nila yung sa pilit ba na mawala ang focus at attention ng mga tao dun sa isang scandalous GAA, no, General Appropriations Act. Hindi na nila alam ngayon kung paano talaga patungan ito ng mga issue. Kaya I believe kaya matindi na naman sila kay Grijaldo ngayon. Sa eskwelahan pa lang nga, tinuturuan ng mga estudyante kung paano bumilang ng tama, kung paano magtali ng tama. Eskwelahan pa lang to. Paano pa pag ikaw na ang gobyerno? Paano pa pag ikaw na ang nasa serbisyo publiko na higit lalo trilyon-trilyong budget piso ang nakataya rito, bilyon-bilyong piso ang nakataya rito dahil budget ito ng gobyerno. So ngayon, yung pong BICAM report na may blanco, paano mo aaprobahan ng GAA o bakit mo pinirmahan palinghado at maraming blanco sa BICAM report. So ang tawag dyan, kung hindi ka tanga, kung hindi ka ba naman kumag, kung hindi ka naman sanda, makmak na lekat, diba? magnanakaw ka. Magna ka, intentional yan. Intentional na nilagpasan nyo at binaliwalaan nyo yung mga nakita nyong blankong sa BICAM report para lamang matuloy matupad yung kagustuhan nyo na makakulimbat sa pera ng taong bayan. Alam ko, O so gaano katotoo ngayon, Marlon, na ikot-kwet ang mga, alam mo yun, mga taong gumawa niyan, kung paano nila either ibalik dahil yung nawawalang figures doon sa GAA, or paano ito i-divert sa ibang attention. Dahil, Marlon, una nang na-down ang website ng DBM. Kung talagang wala kayong tinatago, kung talagang para kayo sa transparency at accountability, bakit kung kailan naman pinag-uusapan yung dispalinghadong BICAM report, sa kanya naman i-down ang website ng Department of Budol Management, Department of Budget Management. Bago yun, Marlon, that's nice though. Kasi 'di ba? At dito mo rin kabibiliban, Marlon, na ang mga tao ay gumagawa ng sarili nilang pagsasaliksik. Kaya naman siguro nag-crash ang DBM at hindi kinaya ang traffic na meron doon. Iba yung sa kanila, no? Yung traffic na meron doon, kaya ito nag-crash at nag-down? Or is it deliberate that they did it just so for people not to be able to access what they need to see? Dahil matalino ang mga tao, Marlon, marunong silang mag-spot the difference. Deliberately nilang ginawa yun dahil may mekos-mekos na sila ngayon. Grabe, no? Diba? So may hocus-pocus na nangyayari ron kung paano nila kalikutin. And may nag-viral na naghahanap daw ngayon ng tao, aako, na sasagot doon sa fill in the blank at babayaran daw ng bilyon-bilyong piso. Grabe, magkano? Billion ba Billion, ang no? at stake dito? Bilyon, no? Ang So pot para ka lang, money? bilyon, para ka lang 1 billion pesos sa loto, no? Na hindi mo na tinuloy ang investigasyon, no? And yun ang nakapagtataka pa. Ang nakataya po rito, integridad ng Senado at integridad ng Kamara. Bakit nananahimik si Senate President
Chis Escudero, nananahimik si Senadora Grace po, na siyang chairman ng committee On para Finance. naman sa Committee on Finance, para naman sa Senate side, di ba? And dapat, bilang institusyon, pinapalagahan niyo po ang Senado, pinapalagahan niyo na hindi mabahiran ng dungis yung pangalan ng Senado. At we were expecting that it would be Congress or Senate who will talk about this. But instead, came out Bersamin first. Second, ayan na naman, isinalang na naman ang kanilang presidente sa isang sitwasyon na wala itong alam. Kagaya ng, alam mo, for the third time nakita ko ang isang presidente sa isang alitagtag senaryo na parang nagbibidabitahan ka doon when you don't even know what to say. And there is this DILG press conference no na sinabi ni sino nga yung guy? DILG secretary? Si John Vic. Si John Vic Remulla na the president ordered for the return of the missing funds in Dagaa. You cannot do that because in the constitution it was said na ang role mo lang sa ganyan ay pumirma or mag-veto. Pinirmahan mo na. And that is very telling that you agree to whatever was decided between Congress and Senate during the Ulit BICAM. anong inutos ni Marcos Jr.? To return the funds, the missing funds to Ibig Dagaa. sabihin, guilty kayo. Oh, Ibig sabihin, may so ambition you know. sa tamang Oh. tapat meeting na na palpak. Yes. Pumirma kayo sa blanco. And impeachable yan. At alam nilang may nawawala. At alam nilang may dapat ibalik. Paano So nyo that means to hilutin say, yan? oh, Paano nyo hilutin? Kaya nananawagan ako sa mga CPA lawyer, nananawagan ako sa mga professionals, sa academe. Please po, hindi na po ito usapin ng politika. Usapin na ho ito ng katotohanan. Usapin na ho ito ng karapat-dapat na gawing pamantayan at panuntunan ng gobyerno patungkol sa bilyon-bilyon at trilyong pisong budget ng pamahalaan. Kasi kung papalusutin ho natin to, wala na ho pupuntahan ang Pilipinas. Kundi hahayaan na lang natin silang nakawin sa laulali, sa sa ula. lawla. Oh, bulol eh. Sa ula. Babuyin na lang. Babuyin na lang. Babuyin na lang. Ito, Marlon, ang sinasabi, Marcos Jr. has ordered the return of funds from the Philippine National Police Information and Technology Enhancement Program which were removed from the 2025 General Appropriations Act. So, very specific pala siya dun sa PNP, Sa Information PNP, Technology. okay. However, it is also a line item there, probably missing, that he ordered for the return of it. This is, tama ka, admission na there are missing items, there are items stolen, and these items he ordered for the return. Diba? So, ibig sabihin, yung kinuha natin ganito, yung tinanggal natin ganito, ibalik natin. Soli na So, lang. merong ganong connivance na tanggal, balik, sole. Oh. The biggest epic fail of robbery in Parang time. ano to eh. Di ba pag kami nahuling magnanakaw, Oh. sige hindi ka na magdedemand, hindi na ako magdedemanda, isoli mo na lang yung nakaw ko. O kaya baliktad, wag nyo na ako kayo demanda, isosoli ko na lang yung ninakaw ko. Diba? Ang problema kasi nangyayari dito, Marlon, panindigan na natin to, who can take one for the team. Diba? Kasi hiring sila ngayon, di umano. Bilyon. Bilyon lang ala. Kami na lang po kaya ni Marlon. And ito bang maisingit ko lang sorry. Ito bang problema sa bike? Pwede ba natin isumbong kay Tulfo? Di ba? Isumbong mo kay Tulfo? Pwede ba? Baka naman pwede. I don't think Senador- Tulfo is the right Senator- person for the sumbungan these days. Alam mo naman pag ultimo nga away mag-asawa, away magkapitbahay, concern na concern dapat ang Senador Rapi Tulfo. dapat nagkapitan dapat siya. higit lalo siyang concern ngayon dahil senador na siya ng bayan na dapat pakialaman niya na to itong issue ng di umano ay hindi di umano sigurado tayo itong issue na may blankong BICAM report na pinirmahan ng Marcos Jr. Bago pa lumabas yan, una na tayong dalawang Correct. nakakita Tama. dahil we were watching live that podcast when it was taped. Actually, hindi. Tape today, release tomorrow. Actually, diba? doon ako ng mga kay TRD. Ikwento ko na lang to mga katepe kayo. Bago po umpisahan yung tape broadcast niya,
syempre nag-uusap muna yung mga lawyers. Nag-uusap muna sila, tapos nagdi-discuss ang Congressman Ungab kay PRRD. Nung off-cam to pero may mga nakatutok ng camera. Ang PRRD, grabe. Yung mga wisdom na lumalabas sa kanya. And siya, nadagdagan pa nung on camera na. Ibig sabihin, talagang ang PRRD matalas pa rin. Sharp, no?